Hello, lovely soul. Ayan, welcome back po sa aking channel. I love you. Ayan, I hope na lahat po is okay and feeling happy. Lagi lang po kayong happy and be grateful para na-attract nyo yung mga blessings sa buhay nyo. Okay po? Kasi kung ano yung energy na binigay nyo sa universe, yun yung ma-attract nyo. Okay? So, ang tanong po ni Miss Arlene Torrenueva, it means ba daw sa mga kasalanan ay pinatawad ka na din ng Diyos? Yes po. Kahit hindi ka pa humihingi ng tawad, is pinatawad ka na ng Panginoon. Pinatawad ka na ni Universe sa mga mali mong nagawa sa buhay mo. So, kaya wag mo na pong tinitingnan kung ano man yung nagawa mong mali kasi it will hinder you, mapipigilan ka nito sa kung ano man yung mga potential na mayroon ka. And, yung mga nagawa mong mali na yon sa buhay mo, hindi na yon tinitingnan ni Heavenly Father. Ang tinitingnan niya ay kung sino ka ngayon at kung ano yung ginagawa mo at kung ano yung mga potential. Bibigyan ka niya ng mga opportunities para makilala mo ng lubusan, makilala mo yung true nature na mayroon ka. Okay? And kapag lagi mo pang iniisip, kapag hindi mo pa nililet go yung mga bagay na nagawa mong mali sa buhay mo, lalo mo lang sinasaktan yung sarili mo. Okay? And hanggang sa magkakaroon ka na ng takot, so mapipigilan ka nito sa kung ano yung mga potential na mayroon ka. Okay? God is a loving parent. God is a loving God. So kaya medyo ano lang ako kapag naririnig ko yung mga sinasabi ng iba, lalo na sa mga bata, na sasabihin na, "Oh anak, kailangan lumaki kang may takot sa Panginoon." Bakit mo kailangan katakutan or bakit mo ituturo sa anak mo na matakot siya sa Panginoon? God is a loving God. God is a loving Father. So, siguro po, kailangan palitan na natin yung term na matakot ka kay God. Siguro, mas magandang pakinggan kung sasabihin natin na, "Oh anak, kailangan lumaki kang mahal mo ang Panginoon. Kasi God is a loving God. God is mapagmahal na Ama." So, di ba mas magandang pakinggan? Okay po? And, yun nga, sabi ko po sa inyo, hindi ka pa man humihingi ng tawad, is pinatawad ka na ng Panginoon. Okay? And, sometimes kasi, iaalaw talaga ni God na mangyari sa atin yung mga bagay na nararanasan natin kasi or sometimes iaalaw ni God na makagawa tayo ng maling desisyon sa buhay natin. Yung sabihin natin naging tanga tayo sa naging desisyon natin sa buhay natin. Sometimes inaalaw ni God yun kasi binibigyan niya tayo ng free will. Inaalaw niya sa atin yung free will na yun. And yung free will na yun is katunayan lamang yun na nire-respeto tayo ni Universe, ni Heavenly Father. Kasi binibigyan niya tayo ng free will. Hindi niya sinasabi na ito yung gawin mo. Diba? So, kumbaga, pinapapili niya tayo. Kung pinili mo yan na makagawa ka ng hindi maganda sa buhay mo,
ikaw yung pumili niyan. Pero, katunayan lang yun na nire-respeto ka ni Heavenly Father. Okay? Like yung iaalaw niya na pagdaanan mo yung feeling na yung walang-wala ka, yung ubus na ubus ka na. Bakit inaalaw ni God yun na mangyari sa buhay mo? Kasi, para maramdaman mo or para ma-realize mo kung paano din yung or para maintindihan mo kung paano din yung magkaroon ng marami, ng sobra-sobrang biyaya, di ba? And sometimes iaalaw din ni God na yung ma-feeling lost ka. Okay? So bakit? Kasi para maramdaman mo kung paano yung feeling na matagpuan ka, or kung paano yung feeling na makabalik ka kay Heavenly Father, kung paano yung feeling na makabalik ka sa tamang landas. Okay? So ganun si Heavenly Father. Mapagmahal siyang Ama, mapagmahal siyang God. So kaya hindi natin kailangang katakutan, kasi yun nga po, sabi ko sa inyo, hindi ka pa man humihingi ng tawad, is pinatawad ka na ni Heavenly Father. Kaya wag mo nang titingnan pa, wag mo nang balik-balikan pa kung ano man yung mga nagawa mong mali sa buhay mo. Okay? Kasi ang tinitingnan ni Heavenly Father is kung sino ka ngayon, kung ano yung mga ginagawa mo ngayon. Okay? Okay po, love bless all. So, yun lang po. Thank you for watching. God bless and I love you.